What's up mga bossing? So yung ATR 160 mo ba may kakaibang pakiramdam pag nililiko mo? So baka sira na yung ball race mo. Ano ba yung mga sign na makikita mo or maramdaman mo para malaman mo na sira na yung ball race mo? So unang-una dyan is of course yung kabig. So kapag may kabig na yung manibela mo na ATR 160, ibig sabihin ng kabig, pag kinakanan mo or kaliwa, bumabalik siya sa gitna, or minsan naman pag kumakaliwa ka, bumabalik naman sa kanan. So yun yung kabig. Yung kalimitan, pinipigilan ka namang lumiko. Yun yung unang sign, yung kabig ng manibela. Pangalawa, ito dapat maramdaman mo to kasi delikado to kapag hindi mo naramdaman na tumatakbo ka na. Yung alog. So kapag maalog tong manibela mo mismo, yung tipong pag pumipreno ka, gumagalaw siya, gumaganon siya parang sa bike, 'di ba? Yung manibela ng bike. So actually ganun din yung schematics ng ball race ng motor or scooter sa bike. Diba pag yung bike sira na yung ball race or yung knuckle bearing nila, automatic gumagalaw na tong manibela pag pumipreno. So yun yung alog, yun yung pangalawa. And then yung pangatlo, yung lagutok. So yung lagutok, kapag pinapaling mo yung manibela mo sa kaliwa, maririnig mo may lumalagutok dito, banda dito sa may manibela, sa tipos, mararamdaman mo yon dito sa mismong metal part niya pag may lagutok. So kada paling mo sa kaliwa, sa kanan may lumalagutok, 'di ba? So maririnig mo din yan sa ilalim, yung lagutok na yan. So yun yung pangatlong sign na makikita mo kapag kasira na yung ball race mo. So yun sa akin, after 7 months, diba going 7 months na to wala pa tayong problema sa ball race sa manibela. Yung tumutunog yung side, center stand yun . So hindi pa siya maalog mga tol, wala pa siyang kabig kasi nung first PMS ko, pina-adjust ko lang naman yung manibela nito. Pinagitna ko siya. So wala siyang kabig, wala din siyang tunog, wala siyang lagutok after 7 months, 'di ba? So kapag naramdaman mo yung tatlong sign na yon, lagutok, yung alog at saka yung kabig. So yung tatlong yon, yung kabig, lagutok, tsaka alog dito sa manibela mo sa buong assembly, pumunta ka na agad ng kasa at pa-check mo na yung ball race mo. So kasi ang stock na nakalagay naman sa atin sa ATR 160 is ball race, 'di ba? So based dun sa tinanong ko sa kasa, sa main, once na nasira yung iyong ball race at covered pa yan ng 1 year warranty, papalitan nila yan ng libre. Tapos i-upgrade na nila sa knuckle bearing, 'di ba? So maganda kapag covered pa ng warranty yung iyong scooter, and then nasira yung ball race mo after a few months na gamit mo. Then pag pina-check mo sa kasa, double check nila yan, make sure na makita nila na sira yung ball race mo, and then once na makita nilang sira yung ball race mo talaga, magde-decide sila na i-cover dyan ng warranty at palitan siya ng or upgrade ng knuckle bearing, 'di ba? So yun yung maganda, 'di ba, sa kasa ng QJ Motor. Once na makita nila na sira yung ball race mo at talagang factory defect, 'di ba, wala pang 2 buwan, 3 buwan, papalitan nila yan under warranty into knuckle bearing, 'di ba? So sa akin 7 months, okay pa. Yan, okay pa yung aking manibela, walang alog, wala ring kabig, wala rin siyang lagutok. Ayan . So taga Bulacan ako mga boss. So hindi ko alam, siguro sa tamang pagsikip lang ng ball race dun sa assembler nila. Pero sa akin so far so good pa, 'di ba? Kaya para malaman nyo at iwas na rin sa tanong at nasa stress kayo sa Facebook, yun yung mga sign na kailangan nyong makita. Lagutok, tapos yung kabig at saka yung tunog dito, 'di ba? So lagutok, kabig, tsaka alog, 'di ba? So yung tatlong yun, laging yun ang laman ng Facebook Lumalagutok, kumakabig yung manibela, umaalog tong manibela mismo. So pag nafi-feel mo na yung tatlong yun or any of that, kahit isa lang doon, punta ka na kagad ng kasa kahit bagong bili mo pa lang si ATR 160 para ma-double check ang ball race mo at mapalitan nila ng knuckle bearing. So upgrade na yun. Ngayon, bakit kaya ina-upgrade ng kasa from ball race to knuckle bearing? Actually, may storya dyan mga tol. Ang standard naman talaga ng mga manufacturing company like Honda, Yamaha, kalimitan ball race talaga nilalagay. Pati dito, approved naman yan ng engineering department nila. Ball race talaga nilalagay kasi smooth ang ball race, lightweight din, and
pasok naman sa standard. But the problem is, I mean, aside doon mura pala yun. Mas mura kumpara sa knuckle bearing. But the problem is, sa ball race, hindi ka pwedeng mag-load ng mabibigat doon. Kasi pang single lang talaga siya. Kasi single lang naman tong scooter, kaya ball race yung nakalagay sa kanya. O yung mga bilog na bulitas. So, yun yung reason bakit ball race yung nakalagay sa mga stock na scooter. Diba? Kasi hindi siya pang heavy load. Hindi rin siya pang adventure na pang talunan. Diba? Yung parang sa motocross. So, ngayon, kapag nasira siya, ibig sabihin, it's either nalubak ka ng matindi or factory defect siya. Kaya nag-upgrade yung kasa into knuckle bearing. Kapag knuckle bearing na yung kinabit sa'yo, yan, pang heavy duty na yan. So, syempre, pag heavy duty, pwede mo na yan sa adventure ng konti, tumatalo ng konti yung motor mo, okay lang, nalulubak, mabigat yung load mo, okay lang din kasi naka-knuckle bearing ka na. Ang downside lang sa knuckle bearing is, medyo mahal siya ng konti at mahirap siyang kalasin kung yung pupuntahan mong shop, walang pangkalas dun sa knuckle bearing. Hindi katulad ng ball race, madali siyang kalasin, medyo mura, yun nga lang, medyo mabilis masira kapag ginagamit mo siya pang heavy load. Diba? So yun yung difference and advantages ng ball race to knuckle bearing. So pag ball race, lightweight lang dapat, single, hindi masyadong pwedeng lagyan ng mabibigat na load, diba? So kapag knuckle bearing naman, yan, heavy duty yung knuckle bearing, medyo mahal nga lang, pero pwede kang mag-adventure, pwede kang magkarga ng medyo mabibigat ng konti kasi knuckle bearing na siya. The difference nun sa physical niya is, yung ball race, mga bilog na bulitas, yung knuckle bearing naman is parang stick or pahaba na bulitas. Pakita ko sa inyo yung knuckle bearing. Yan mga chong, ito yung example ng knuckle bearing. So ito is pang click na knuckle bearing to. Okay? So on the genuine parts yan. Yan yung itsura ng knuckle bearing. So pansin niyo yung kanyang bulitas is pahaba. Hindi na siya bulitas. Stick na siya, stick bearing kasi pahaba. Tapos mas less yung galaw niya dito and controlled siya. Kasi meron siyang corona. Ganyan. So knuckle bearing medyo pang heavy duty to at pang heavy load. Yun nga lang, medyo pricey siya ng konti kumpara sa ball race. Pero pakita ko sa inyo yung itsura ng ball race para makita niyo yung difference ng dalawa. Yan, so yan yung knuckle bearing. Ito naman yung ball race sa kabila. Okay, so again, ang difference nito is mas okay to kapag nagdadala ka ng mabibigat na load sa motor mo at ayaw mo nang mabilis masira, 'di ba? Kasi ang problem sa ball race is medyo hindi siya pwede sa mga mabibigat na load at the same time medyo mura siya ng konti kumpara dito, 'di ba? So yung iba nag-upgrade ng knuckle bearing kasi mas patibay, mas heavy duty, 'di ba? Kasi yung iba pinangbubundok ganyan, kaya din yung sa kasa from ball race na stock ng ATR 160 ina-upgrade nila into knuckle bearing na covered ng warranty once na masira yung sayo within 1 year warranty, di ba? At nalaman nila na factory defect. So yun lang. So sana nakatulong tayo sa usapang ball race at knuckle bearing dito sa ating QJ Motor ATR 160 na hulog pa iso.